Hi Capricorn, this is Jov. Welcome po sa ating channel. By the way, Capricorn, this is your monthly by tarot reading ngayong January 2026. Gamitin ang reading na ito bilang kabayan lamang. Tandaan Capricorn, ito po ay channel reading. This is for you, Capricorn. Para po ito sa iyo, Capricorn. Ngayong January 2026. Angel number para kay Capricorn. Angel number 1111. Sabi po dito, the universe is arranging people and experiences on your path to help you succeed and helping you wake up to who you truly are. To attract more blessings, let us say the power affirmation. Let us say, I am awakening. Again, I am awakening. I consider this angel number 1111 is a new beginning sa iyong buhay. May bibigay ang universe sa iyo or bibigay na tulong. Okay? Pwede din na magbibigay ito ng tulong sa pamamagitan ng isang tao para tulungan ka. So, may realization din na ganap. Mas nakilala mo yung sarili mo. So, this is awakening. Angel number 1111 po yan. Maraming salamat po sa inyo patuloy na suporta sa mga nag-donate, sa mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat po. Sa mga hindi po nag-subscribe, subscribe na po kayo at click bell notification para updated kayo sa bagong video natin. Para sa mga gusto magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. May opportunities na dumating na kailangan yung bigyan ng best decision or best choice. Natuwa ka kasi very loyal and supportive yung taong favorite mo. Okay? Sinamahan ka, supportive. At nakita ko lang dito, pwedeng may bago kang gamit, bagong pet, or di kaya bagong kasamahan or kaibigan na magaan ang loob mo sa kanya. And, okay. May usapin lang dito regarding sa separation, tumiwalag, separation. At nirelease mo tong negative thoughts na ito na pinalitan mo ng positivity. Which is good, di ba? Tinulungan mo yung sarili mo. At nagkaroon ng recovery. At anong tawag nito? Nagkaroon ng time sa nature, nagkaroon ng time sa nature, nagkaroon ng time na meditate, okay? Meditate, grounding, may family dito na very supportive sa iyo, may personal development and spiritual growth. May iniisip ka dito sa nakaraan eh. Okay? May usapin din dito tungkol sa karma. Energy ni Capricorn ngayong January 2026. Para sa mga bago dito,
Kung may napansin kayo na repeating message, yan po yung pinupush ng course sa inyo. Like for example, nanood kayo sa inyong daily, weekly, first half, second half, 2026, napanood nyo na ba? At dito din sa monthly nyo at may napansin kayo na repeating message, yan po yung pinupush ng course sa inyo na kailangan yung bigyan ng atensyon, solusyon at aksyon kung maaari po. So na yung energy ni Capricorn ngayong January 2026. Sobra kang nasaktan dito, pero tapos na to ha. Nakita ko lang dito na sobra kang nasaktan, tapos babangon ka. Ngayon January, babangon ka. Oo, this is resilience. This is parang phoenix, the rising phoenix na mas naging matapang, mas naging matatag. Yan. Kasi may nangyaring ending with new beginning, completion of cycle. Pagtatapos sa isang mapait na sinapit, nagaganap ang pagbabago na ito kung ikaw ay mismo ay tanggap ang pagtatapos na ito. Ang pagsuko na ito ay lumili ka ng isang pakiramdam ng kapayapaan at pasasalamat. So this is ending with new beginning. So, pagtatapos andito din po separation. Pwede nangyari ito sa nakaraan pwedeng pinaalala sa'yo or naalala mo. Oo. Tapos, pwede din po itong yung paulit-ulit na lang na concern, natapos na. Nabigyan na ng solusyon, nabigyan na ng sagot. At least, diba, tapos na. May ilan nga dito na makipagpayapaan na. Kumbaga, mas pipiliin na yung peace. Pwede din literal to na makipagbati ka na or makipagbati ka na sa taong nagkaroon ka ng loss of connection. Or di kaya letting go ito. Like, tapos na yun. So, let go na ako. Dito na ako sa mag-move forward na ako. Single ka man, relasyon sa buhay mag-asawa, yan. Nakikita ko rin dito na mawawala na yung blockages. Oo, na nagdulot ng pagkawala nga, kasi may loss dito Sa, ano to ha, hindi to sa I think this is about past. Sinabi kasi past to Oh, may sinabi din dito from the past. 'Di ba? Sinabi ko kanina dito sa tatlong card na ito. Na may mga hadlang, mawawalan na yan. May parating na biyaya na magbibigay daan ng mas maulad na panahon. So, ito na yung acceptance at may natutunan ka sa mga nangyari sa nakaraan. Balanse, stability, nagkaroon ng pagkakaisa. Kasiyahan buhat sa paglilibang. May kasiyahan. Ako nakikita dito. So, this card reminds you na magkakaroon ng balanse sa schedule kasi nakikita ko dito pwedeng concern to sa isang tao or concern to sa iyo na too much sa work, overspending sa work, or overspending sa kaka-travel. May sinabi din dito na nagdalawang isip ka sa decision if you're going to travel, enough ba ang money. May sinabi nga dito regarding sa career and money mo na tamang pag-manage ukol sa pinansyal at budget para mas lumago pa lalo ang iyong kaperahan. Career and money po, career and money ni Capricorn ngayong January 2026. Ang daming opportunities.
Anong tawag nito? Capricorn. Maraming opportunities, oh. May parating na job opportunity or new source of income na maaaring makainhan sa kaperahan mo. Sabi ng card dito, huwag palampasin ang pagkakataon ito. Pero din nag-enjoy ka sa mga ginagawa nyo dyan. Masaya kayo sa kasamahan nyo, sa workplace nyo. Nakikita ko dito yung pag-aalaga mo sa iyong posisyon, sa inyong career and money. Yes. May bago ngang kasamahan, kaibigan. Which is sumabas kanina, 'di ba? Kunin ko lang. Dito. Nandito siya sa career and money mo. Nakikita ko lang dito na nagkaroon po ng maraming ideas na inspired kayo ngayon. May plano kayo na magdagdag investment para magkaroon ng financial growth. Mas lumawak ang pangarap nyo sa buhay kaya may plano kayo na magdagdag investment. So, level up din to. Pinagigihan mo yung trabaho mo para may promotion. Nakikita ko rin dito na nagmuni-muni ka. Nag-iisip ng mga plano pangarap sa buhay. Nag-iisip ka ng mag-level up ka na sa iyong career. Nag-iisip ka ng desires mo sa buhay na kung ano yung dapat mong ma-achieve. Yan. Isang bagong chance para sa paglago ng iyong buhay, karera. Kaya kumilos ka na kung nakikita ko kasi dito excited ka and please know that you are divinely guided. So, pwedeng papasok ka sa kasosyo or may magbigay ng puhunan sa iyo upang tulungan ka na palakihin ng iyong mga ideas at dalhin ng iyong mga plano sa susunod na antas. Makinig din sa inyong intuition kasi it will guide you sa isang malaking desisyon. Kasi nga, may sinabi ako kanina, di ba? Nagagawa ka ng best decision, best choices. Kasi nga, opportunities. Which is sinabi din dito mo, dumadag sa talaga yung opportunity sa iyo. Ang ganda. Ang iyong buhay ay patuloy na yumayabong kasi marunong kang makinig sa iyong intuition at nag-explore ka ng new direction. Magkakatangkap ka din ng malaking pera. May malaking pera ko nakikita dito na magkakaroon ng financial stability. May plano din na mag-resign para subukan yung ibang career opportunities. Magkakaroon nga ng financial stability. Nagbigay ka din ng mahabang pasensya. Please expect na magiging busy talaga kayo. Gamit na gamit yung skills mo. May signing of contract din ako nakikita dito. So, yun po, makaka-create ka ng opportunity. Makaka-create ka ng opportunity. What I meant is, ayusin ko lang. Use your inherent skills. Gamitin niyo po yung skills niyo to create opportunity. Yan, inayos ko ha. Kung may balak ka mag-start ng project ba to, negosyo ba to, may go signal po ako nakikita dito. And may negotiation din. Magkakaroon po ng successful agreement. And you are very talented person. Lahat gagawin para makuha ang gusto mo. May change career nga dito. Basta po, gumagawa kayo ng aksyon para magkaroon ng, masunod talaga yung goal niyo sa buhay. Love life, self-love, partnership, and romance. Ngayong January 2026.
Sa mga single dito, may magiging partner ka na financial stability na at sobrang generous. Yes, at na-reach na niya yung financial maturity. Pwede din na ito na yung partner mo na na-reach na niya yung financial maturity. Sa mga single dito, gusto niyo muna magbili ng lupa, magtayo ng bahay, magbuo ng bago pumasok ah ng relasyon. Sa buhay mag-asawa, sa mga may relasyon, ay nag-decide dito na magbuo ng pamilya or di kaya may planong magbakasyon or bumili ng regalo that pampers you. Which is sinabi ko rin dito. Okay? At nandito pa rin, no? Parati itong lumalabas sa inyo, Capricorn. Baka ikaw to. So, kailangan ayusin. Pwede din sa partner mo. So, kailangan talaga ayusin. Okay? May ano dito. May sinabi kasi dito. Advice kasi to na may controlling person, unhealthy connection. Pwedeng nangyari to sa nakaraan ha, kasi may nakita talaga kong past dito. Unhealthy connection, toxicity, pwede din about lust over love, or nagkaroon ng controlling person. Pwede din naman na hindi to sa partner, pwede din sa isang tao, kaibigan mo ba, or malapit na tao sa iyo. Pwede din po itong overspending sa trabaho or overspending sa pera. Yan yung concern na kung nakikita na kailangan mong ayusin. Pwede din na may parate kang naisip, like sa past mo. Pwedeng i-check mo, baka obsession na yan kasi may sinabi dito na may obsession. Hindi naman ako na-obsess, Miss Jave. Yan yung usually na kino-comment. Remember, this is channel reading. Diba? Sinabi ko kanina na tanggapin nyo kung naka-resonate kayo, kung hindi nyo, huwag nyo tanggapin kung hindi na kayo naka-resonate. Pwede din naman itong obsession na ito is napektuhan ka sa isang tao na obsessed sa'yo. Pwede. Or obsession to sa isang bagay kasi may usapin tungkol sa materialism. So, ang kailangan po, sinabi ng card dito, single ka man, marelasyon sa buhay mag-asawa, kailangan ng freedom, kailangan ng recovery. Okay? But it might be may ginagawa kayo dyan or ginagawa siya na hindi na nakakabuti sa inyong sarili or sa kanya, sa inyong relasyon. Kailangan ng realization, freedom, recovery. So, pasensya na po, may nahulog. Ano yun? Remote. Okay, may celebration ako nakikita dito. Kanina pa to. May celebration, birthday, monthsary, anniversary, ano pa, any kind of celebration. May nakita rin ako dito ang tapos ng construction ng dream house mo. Ano to pagtatapos. Hati talaga yung ano dito Masaya ka sa press. Basta may nakita ko dito masaya kasi may kasiyahan. Pero may nakita kasi ako dito, deep inside na may may naramdaman kang lungkot. Pwedeng may na-miss ka. Pwedeng yun nga, no, lumabas talaga yung past. Na kailangan na tanggapin mo na. May question yourself, deserve ko bang magkaroon ng ganito na feelings? Baka sobrang tagal na niyan. So, ano ba yung paraan para magkaroon ng recovery? Kung hindi mo kaya, then ask for help. Okay? Nakikita ko naman dito na may new direction Huwag kayong mag-alala. May ligawan okay. Hindi ba to siya ligawan? I-correct ko lang. Sa mga single ha. May nakita kasi ako dito nagustuhan mo or nagkagusto sa iyo or ligawan na ito na most likely, let's say, for example, naligaw sa iyo. Pero ang weird niya. Nakasabi ka ng, ang weird naman ito. Hindi ko siya maintindihan, ang weird niya. Yan. Naging honest ka naman sa sarili mo. Like,
misteryoso, pwede. Mysterious siya na tao. Pero alam niyo ba, kung kilalanin mo ng mabuti to, may potential talaga for deep love. Yes. Okay, so pag-iwanan niyo po yung blessings sa binigay sa inyo, Capricorn. See you tomorrow. Maraming salamat.